nga diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Among giuli kanimo Ginoo ang pagsimba nga alang gayud kanimo. Ug dili na mo kini ihatag sa uban kay walay laing Dios nga among simbahon ug alagaran gawas kanimo. Salamat nga ikaw makigsulti ka namo pinaagi sa imong pulong. Tagbawa ang among mga kasing-kasing. Tubaga ang among mga pangutana. Ikaw ang Dios sa kaalam. Ikaw ang Dios sa bag-ong pagpadayag. Ug diha kanimo Ginoo magabaha ang tinud-anay nga knowledge and wisdom. Salamat Lord, nga mo ibubo ka namo karon samtang padayon makiguban ang imong balaang espiritu sa among taliwala. Among gibalik kanimo ang tanang himaya kadungganan. Sa pangalan ni Kristo Jesus kamong Ginoo, ang tanang manak sa Dios magaingon og amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang Dios. Dayon lamanuhon nato ang atong mga tupad. Ingna, good morning. I'm happy that you are here. I'm happy to see you. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Every time we sing this song, I'm always reminded, mga igsoon, sa kaayo sa ato ang Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ang mga butang nga yang gisugdan nga maayo sa atong kinabuhi iyahang humanon. Isay nagtuo mga igsoon. Ang tanang maayong butang nga gisugdan sa Dios sa imo ug sa akong kinabuhi humanon na niya. Dili na biyaan sa Ginoo nga nagtiwangwang. Mao nay nakanindot sa atong Ginoo, He who began a good work in us will be faithful to complete it in His wonderful time. Amen. Atong miaging Domingo mga igsoon, naghisgot kita sa mga elements of progress. Ang mga elemento sa kauswagan. O naghisgot kita og upat ka R sa elemento sa kauswagan kung nakahinumdum pa mo, no? Atong gi-take up sa ato ang life group. Una, revelation. Ikaduha, recognition. Ikatulo, resolution. Ikaupat, responsibility. Dili mo lambo ang tao kung wala siya vision, wala siya pananahon. Dili po mo lambo ang tao kung dili niya makita ang mga pagkinahanglan o dili niya i-address. Dili mo lambo ang tao kung dili niya lihukon. O dili mo lambo ang tao kung dili siya mahimong responsable. Kisay mo ingog amen. Today, we will be talking about spiritual progress. Nakita ninyo ang tanong mga igsoon, unsay masulti ninyo anang tanuma? Dato na siya pobre. Lisod kayo iyang sitwasyon mga igsoon, no? Nagtubo siya sa yuta nga batoon o kanang nipis kayo og yuta. Now, we are going to talk about the enemies of spiritual progress. Kung gusto kang mauswag diha sa espirituhanon, kinahanglan imong mapildi ning tulo ka kaaway. Amen. Kuhitay mong tupad inapildihon tani. Amen. Gusto tang mulambo, kasi gusto mo lambo. Gusto tang mauswag. But naagapoy tayo mga igsoon nga murag ning pilit na tanistak na ta diha sa atong nahimutangan. Ngano man? Si Ginoong Hesus kabalo siya ngano. Mao na nga iyang gisulti kanato mga igsoon, ang tulo ka klase sa yuta nga wala makapamunga. Okay? And ang iyang gustong isulti kanato nga kinahanglan kung naataan ng yutaa, kinahanglan ato anang malingkawasan. Ngano man, kay kung di ka kalingkawas dihaan ng yutaa, dili ka makapamunga. Isay mingog amen.
So, today we diagnose what blocks our progress. Unsa may nagpugong sa akong kauswagan? Pastor, dugay na jud kung gusto mo uswag. Unsay nagpugong ani? So, let's examine the enemies of spiritual progress. Let us read Matthew 13:19-22. Basahon na to og dungan. Ready, go. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Kung adunay tao nakadungog sa mensahe sa gingharian sa Dios, apan wala siya makasabot ni ini, moabot ang dautan o kuhaon sa dautan ang natanom sa iyang kasing-kasing o wala na'y tsansa mga igsoon nga mutubo kay wa naman gikuha naman ang liso, and mao kana ang liso nga natanom sa kasing-kasing nga dalan-dalanon. Okay. Next verse. Sa verse 20 and 21. Atong basahon. Ready, go. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. Oh, ang mga liso nga nahulog sa batuon nga yuta sama sa tao nga nakadungog sa mensahe o gidawat kini niya nga may kalipay, malipayon siyang nagdawat. Sa verse 21 mga igsoon, but since they have no root, pero tungod kay wala sila'y gamot, they last only a short time. Mubuhi ra ang tanom sa makadiyot. When trouble or persecution comes, pag-abot sa mga problema, because of the word, they quickly fall away. Dali ra kayo silang mga laya. Mao na ikaduhang enemy. Ang ikatulo na sa verse 22. Sige, atong basahon ang verse 22. Ready? Go. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of the wealth choke the word, making it unfruitful. Kini mga igsoon, lahi ni siya sa duha. Kaya wala siya mapatay ang tanom, pero wala lang siya bunga. Buhi ang tanom, pero wala lang siya bunga. Nga naman, kay ang kabalakan nining kalibutan na o ang pangilad sa kanindot sa kalibutan, mao'y nagtuak sa pulong nga naa sa iyang kasing-kasing o wala gyud siya kapamunga. Now, adunay pangutana dirang akong gibutang.
pero wala kabatsyag. Ang uban, ang hilak na, kay gitandog sa Ginoo. So nga nahilak naman ni sila. No? Nakabati, pero wala kabatsyag. Lisod kayo mga igsuon ko, ang usa ka tao walay interest. No, bisag kinsa pay mo tutor ana niya, di gina siya kapasar gihapon. Ngano man, wala siya interest. Bisag ang cum laude pay gamiton o ang magna cum laude, ang summa cum laude ang mo tutor sa usa ka taong walay interest, di gihapon na siya kapasar. Ngano man, di man siya mamati. Kung di ka mamati, di ka kasabot. And everything nga imong nabatian, mura ra gikawat sa kaaway, walay pulos mga igsoon. The truth heard but not felt. O ni problema sa apathetic heart. O walay kalambuan sa heart nga apathetic mga igsoon. Kanang pawala nga kasing-kasing. And the danger in this is what we ignore, we lose. Amen? Delikado, ang mga butang nga imong gi-ignore, mawala diha nimo kay kuhaon man na. Tanan nga wala nimo tagda, mawala na sa imuha, kuhaon na siya. Mao bitaw nag-iingon dinhi ang natunong sa dalan nga liso, wala katubo nga naman, gituktok sa langgam. Pero unang-unang ingon does not understand it. Does not understand it. Wala jud makasabot. Nganong wala kasabot kay wala mo focus. Kung hitay mo tupad ing na-focus ta. Igsuon. Amen. Amen. Dapat butangan natong interest ang atong pagpangalagad. Usahay ang interest na nabilin, ang interest ra sa utang, pero ang interest sa pag-alagad wala, no? Gasaka na. Gasaka na interest sa utang pero walay interest sa pulong sa Ginoo. Murag hingagi lang, nidapya lang, walay nahitabo mga igsoon. Kung ni problema sa apathy. And you can never wait for this kind of heart to be productive and to experience progress. Dili ka paabot. Na kining klasiyas kasing-kasing maka-experience o kauswagan. Ngano man, tungod kay wala siya interest. Siguro, balik-balik pangalagad sa Ginoo kay naikog siya sa nagdala niya. Pero dili jud na mulambo basta nabase sa ikog ang imuha ang pagpangalagad igsoon. Butangi jud ulo. Amen, dili pwede puro ikog ra. Why? Bisan sa akong pagkagamay bata sa una, naniid na ko sa mga Kristohanon. No? Nagsugod og pangalagad sa Ginoo kay gamay pa ko, nangalagad naman ko. Katong mga tinud-anay nga nangalagad, kay nang uswag na. Pero katong mga kanang kuyog-kuyog, no? Ang uban, evangelist, active kayo. Pero naa po yung mga evangelist ra ba? Kuyog-kuyog ra. Uban-uban lang. Unya, walay nahitabo sa ilahang life. Unya, dili nimo ma-question mga igsuon. Nga naman, pariha mang waliha ilang nabatian. Mabasol ba nimo ang ubang baktin nga wala katubo, nga pariha ra magpasaw ang gikaon? Maurang pasawa ang gikaon, ang ubang baktin ni tubo, ni dako, ang ubang baktin ni kinul. Nga naman, na ay mga baktin, mga igsoon, nga hinay mo musuyop og bitamina. Dapat kita mga anak sa Ginoo, kusog jud ta musuyop og bitamina. Para mulambo, dili malnuris ang atong espiritu. Lingi ako na imong tupad og malnuris ba nag-espiritu. Dili makit-an, no? Di makitaan. We must, unsa may response na to ani? Our response should be, we must cultivate interest for the Word of God. No? Ato ang tudluan ng atong kasing-kasing nga magka-interest, makagusto sa pulong sa Ginoo. And everything that you hear, you will give it importance.
every time nga may magwali diri, that's the word of God, ug tagai ka nag-importansya, kay ang tumong og tuyo ana dili aron nga itumo ka, kun dili palambuon ka o pauswagon ka. Kinsay moingog amen? Ikaduha mga igsoon nga enemy sa kauswagan espirituhano. Number 2 is the enemy of emotionalism. Ang kaaway sa pagiging emotional. In Matthew chapter 13 verse 20 to 21, atong gibasa mga igsoon, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and immediately receives it with joy. Katong tao nga nakadungog o gidawat niya dayon, nga malipayon siya, lami, excited kay ko mo, kuyog jud ko nimo, lami kay mga lagad sa Ginoo, hallelujah, praise the Lord, no? Kay nga naman, hingursa pa man ang iyahang emotion at the time. Pero, pag-ingon, when persecution, tribulation arises, pag-abot sa mga pagsulay, namatay. Ano man, kato nga pagtuo, nakabase sa balatyagon. Wala makabase sa pagtuo nga tinud-anay. Amen. You cannot always rely on what you feel. Hello? Dili pwede nga ang imong saligan maura ang imuhang nabatyagan. Kay dili sa tanang panahon lami ang imong mabatyagan. Hello? Naay panahon nga lain ang imong pamatyak. Naay panahon nga gikapoy ka. Naay panahon nga laay ang kalibutan. Pero ang wala magpasabot mga igsoon nga gilaayan ka, ang Ginoo gikapoy pod. Wala magpasabot mga igsoon nga maot ang panghitabo sa imong kinabuhi, nga maot pod ang Ginoo. Usahay mga igsoon, if we rely on our feelings alone, no? Kung magbase lang ta sa atong emosyon mga igsoon, dili na siya makalahutay. Ang tinud-anay nga pagtuo, wala nakabase sa balatyagon. Say mingog amen. Kaning kaikag nga walay giladmon, pag-abot sa panahon ana sa ting pagsuway, moabot ang mga ting problema nga panahon, mawala ra. Daghan ko nakitaan mga igsoon sa una, nahimo pa namong kuan sa tubuso, nahimo namong worship leader. Pag-abot sa problema nga, iyahang gipapangamuyuan ang iyang baka, nga manganak ang iyahang baka, ingon siya, kung manganak ni pastor, ako ning i-donate sa simbahan ang anak sa akong baka. Iyahan is Ginoo. Ang problema mga igsoon, pagpanganak sa iyang baka, suhi, nauna ang tiil. So pag una sa tiil, hingungot sa bilahan sa inahan, o wala jud kagawas, namatay ang baka o ang anak. Human ato nga panghitabo mga igsoon, hingundang siya pagpangalagad sa Ginoo, ningon siya, di na kumutuo og Dios. Kay di man di siya kamaumutubag og pangampo. Pero sa una sa nangayo mi og kay mananagat man to siya, nangayo mi og kanang isda. Unya pagka gabi nanagat siya nga kanang hayag ang buwan, nanagat siya pero nakakuha siya 24 ka banyera. Pero tiniyang lipaya, ingon siya, maayo gyud ang Dios. Pag-abot sa panahon mga igsoon nga namatay ang iyang baka, hingundang siya pangalagad sa Ginoo. Kadto nga pagtuo dependent sa iyahang nabatyagan. No? Mga igsoon, kung ingon ana ang klase sa pagtuo ni Job, una nang nabackslide si Job. Nganuman,
Si Job, wala ang iyahang mga sunog iyang propiedad, nangamatay ang iyahang mga anak, apan padayon siya niingon, ang Ginoo ang naghatag, ang Ginoo ang nagkuha, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Muna siya pagtuo nga lawom, wala magdepende sa sitwasyon. Nganong dili kauswag ang mga tao nga wala ingonana nga pagtuo? Tungod kay dali ra kayong mamuhi. Pag abot sa tubag sa pagampo, wala na sila diha. No? Kay namuhi na, surrender na. Wala sila kakita sa sabat sa Ginoo sa ilang pagampo. Kay namuhi na. This is the enemy of emotionalism. One time, dito mi sa Sagay sa una, estudyante pa ko, nag-praise and worship me, naa dito'y usa ka babae nga, grabe kayo mga igsoon, dito baya siya galingkod, pero maabot siya dito speakers o sayaw, waras-waras, basta mag-praise and worship mga igsoon. Abot siya dito, ginapasagdaan lang siya. Pagkahuman ni ana ang speaker nga Australiano, ingon Australiano. Kani nga bayo, watch out for this lady. Ingon ko, why pastor? Ingon siya nga, she will not be staying long in this church. Dili na siya magdugay aning simbahan. Tinuod yun mga igsoon nga wala siya magdugay kapag kapatay sa iyang bana na backslide siya kay nganong wala kuno ayuha sa Ginoo ang iyang bana. Mauna siya ang pagpangalagad nga nakabase sa balatyagon. Emotionalism. And you can never wait for that kind of service sa Ginoo to grow, to have progress. Ngano, maayo na siya sa mga maayong panahon. Sa ubang mga panahon, dili na siya kapasalamat sa Ginoo. Hello. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, in everything give thanks. For this is the will of God. Pasalamati ang Dios sa tanang panahon. Dili lang sa panahon nga maayo ang imong pamatsyag, kundili sa tanang panahon. Kuhita imong tupad, inapasalamati ang Dios sa tanang panahon. Amen. Ang danger manggod ani mga igsoon emotionalism, when feelings fade, faith fails. Di ba? Sa diha nga mo fade ang feelings, mapakyas po ang pagtuo. Nga naman, kay nakabase man siya dito sa feelings. Ang tinud-anay nga pagtuo mga igsoon, sama ni siya sa gugma. No? Nga mugunit siya sa bisan unsang klasing panahon, mugunit ni siya sa iyang gituuhan. Isay mingog amen. Naka-experience mi sa tubuso sa una, katong babaye mga igsoon nga nasisaryan. Upat pa lang gani kabulan ang bata, nasundan na dayon. Nibuntis na po siya, niya giingnan gud siya sa doktor nga dapat duha sa katuig. Usa sundan kay magisi ang tahi. Karon kay nibuntis naman po siya, kulbaan siya. Gikasabaan siya pag-adto niya sa sentro. Nagpa-prenatal, mamatay ka, magisi gina imuhang kon. Sus perti niyang kulbaa gikan sa sentro. Hingadto siya sa amuang balay. Pastor, maluoy ka ampuy ko. Unsa umong ko ni ipakuha ko ning bataa, pastor. Kuy, ayaw. Dili ba yan na imuha ang kinabuhi? Ayaw jo pakuha. Insa niya kay magisi man ni pastor, mamatay ko ani. Ayun ko dili na magisi. Kana kay gitagaan kas Ginoo, iyahan ng pagawson. Siya, tinuod ka, pastor? Oo, tinuod ko. Tuuhi lang ang Ginoo. Kada prayer meeting, attend siya mga igsoon. O ang among prayer, kung dili ka tagaan sa Ginoo o kwarta, paanakon ka niyag normal. Pero tagaan ka niyag kwarta, ipasisaryan ka niya.
Karon, hingligid ang panahon, niabot na ang time, ang adlaw nga mga anak siya. Kadlawon dako mga igsoon, niabot ang iyahang bana sa among balay, niingon nga, Pastor, pahulam ako kwarta. Kay dadoon ako si Luz sa pakulod, kay mga anak na siya, akong ipasisaryan. Ingon ko, unsa may prayer na to? Kung walay kwarta, paanak ko nagnormal. Paanak ko nagnormal. Inso, Pastor, nakulbaan ko. Di na nako kaya tanahon akong asawa, Pastor, kay mura na kuno siya mamatay. Ingko niya, kay waman ko'y kwarta. Siya mangita lang ko, Pastor, sa uban. Mintras nangita siya sa uban, kuha kuno siya sa lakyan para dadon sa bakulod ang iyang asawa. Kami ni Pastora ni adto dito kanang ribi sa Maaswa. Kay tuwa man dito gipahigda. Pag-abot na mo, nagbitbit na si Luz sa iyahang bag o sa iyahang banig. Intindog na ang buntis. Ingko, Luz, nga naman siya, pasisarya na lang ko. Ingko, nakay kwarta. Siya wala. Ingko, di ba ito ang prayer? Kung di ka taga-ag kwarta pa, anak kon kag normal. Ingko, nang ribi, nga naman imo maning patindog nga, mga anak nig normal. Ingko siya, hadlok man siya, Pastor, di hadlok na lang po ko. Ingon ko, higda. Ibukhad og balik ang banig. Higda siya. Dito ko sa uluhan, kaming duhan ni Pastora. No? Musakit na gani, mukiwi, mangyutuod siya, mahana siya. So amo siyang hiluton, sige alam mo rebuke. In Jesus' name, ko paita. Wala man mitudloi anis Bible School ug saon pagpaanak. Naabot naman ko aning sitwasyon na ni. Mukiwi na, sige po maghilot, sige rebuke. Ingkugang, hungiti kang, kawa pa ni pamahaw. Kadlawon pa ni. So, ipahigop og sabaw, gipakaon. Yan, sige mig istorya, dugay-dugay. Tingog na, ingon siya, nang ribi, mauna to. Ingon siya, nang ribi, maghulat, pataglain. Bata na. Inshallah, wala ko kabatsyag. Kung kita ka, sa akong giingon nimo, basta mo lihok ang imuhang pagtuo na ay buhaton nga milagro ang Ginoo. Amen? Pero pag abot gani sa pamatsyag nimo, murag mamatay na ka niya, mo ingon lang ka, patay ki ko ani. Patay ki ka. Ngano man? Barugan nimo imong pagtuo. Dili sa balatyagon. Ngano ang mga tao nga nagsalig sa balatyagon, dili kakitag milagro. Kisay mayngog amen. Muna na hitabo mga igsoon. So, ang imuhang gamot, ang atong gamot mga igsoon, kinahanglan mo tidlom sa ilawom. Paano mo tidlom sa ilawom ato ang gamot? Ingon diha sa Psalm 1 verse 2. Nagapamalandong sila sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Amen. Ang iyang kalipay anaa sa balaod sa Dios. Og adlaw o gabi iya kining gipamalandungan. Og sa diha nga resulta ni sa iyang kinabuhi, nahimo siyang sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan. Nga bisan sa panahon sa ting-init, dili malaya ang iyang dahon. Nganong nilawom ang iyahang gamot? Tungod sa pulong sa Ginoo. Let your roots reach deeper. Pinaagi. Bantay mo sa prophecy kanina. Ang prophecy kanina, higugmaa ang pulong sa Ginoo. Panggamot diha sa pulong sa Ginoo. Kay maunay tsansa nga motubo ta. Amen. Number 3, og katapusan. The third enemy is the enemy of worldliness. Ang kaaway sa pagkakalibutanon. Sa verse 22, basahon na ito. Ingon din na, the seed falling
Among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Ang kabalaka sa kinabuhi ug ang kanang pag-ilad sa pagkakalibutanon bagi. Anong bitang kita ka nang ilot-ilutan ka? No? Parang matalang ang imuhang pagtuo. Paun-paunan ka. No? Paibgon ka. O ang pangibog sa kalibutan mga igsoon. Mo'y makaingon nga dili mo lambo ang pagtuo sa usa ka tawo. Kay ngano man, imbis nga imong gamiton ang imong panalangin para sa mga butang nga iyas Ginoo, mahimo man kang materialistic. Ang mga butang sa kalibutan, mga handom sa kalibutan, mao na may naa sa imong utok. Mao ana ka mo palit ni kog sports car nga pareha na sa iyas kung kaila, pagpatindog niya kog balay ngayon ato, no? Unya wala na, nawa na ang imong hunahuna sa pagpangalagad o sa mga butang nga mulungtad. Kaya nga naman, tuwa naman ka, nakakita naman ka dito, naghugoy-hugoy naman ka dito sa mga butang nga kalibutanon. The problem of this, earthly wants crowd out God's word. Ang mga butang yutanon nga atong gusto mo ni mo tuok sa atong pulong sa Ginoo nga naas tong kasing-kasing. And the danger, we become busy but we have no fruits. Busy but barren. Sako pero walay agi. No? Mo anak ka nga, uy, pila naman niya akong edad. Wala pa man ko'y napundar. Maigsoon, ang tinud-anay nga kauswagan na adihas pagpangalagad sa Ginoo. Unsay gusto sa Ginoo makita? We must focus on the things with eternal value. Ito'y focus atong mata sa mga butang nga adunay mulungtad nga bili. Ano mga butang sa kalibutan na itong makita? Kadiyot ra ni kayo. Dili na tutugutan mga igsoon nga. Birahon ta sa mga kalibutanong butang. Focus your eyes. Matod paspulong sa Ginoo. Pagtigom ka mong bahandi, ayaw ka mong pagtigom bahandi diri sa kalibutan. Kawaton sa kawatan, kutkuton sa taya o sa anay. Pagtigom ka mong bahandi dito sa langit, nga walay makakawat nga kawatan. Walay anay, ug taya nga makakutkot. Mao ka nang tinud-anay nga kauswagan. Espirituhanong kauswagan. Usahay, amat-amaton tagbira mga igsoon. Wala ta kabantay nga ang atong mata di ay nakafocus na sa atong kaugalingong ambitions. Ug wala na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw tuguti igsoon nga matalang ka gikan sa insaktong purpose. Ang insaktong purpose is to make your life available for God to glorify Him with your life. Himo ang imong kinabuhi nga available para sa Ginoo ug mahimaya siya sa tanan imong gibuhat. Ug wala na lain pang mas rewarding ana mga igsoon. More than the rewards of material things. Nalipay ko nagtanaw mga igsoon gahapon nakita na ko na naatay bagong gi-open nga children's outreach dito sa Hunob-Hunob sa may gym. Kita na ko daghang mga bata gitudloan ni Pastora Gibian. And I'm so happy with that. Ug nasayod ko mas nalipay ang Ginoo. Amen. Mao na ang mabungahon nga kinabuhi. Ang mabungahon nga kinabuhi, igo-igo ra ang material, pero daghan og bunga sa espiritual nga makapalipay o makapahimaya sa Ginoo. Because this is the purpose of our lives.
What are you going to do with everything that you have gathered for many years? Kung kuhaon na ka sa Ginoo. Matod pa ni Solomon, everything is meaningless. It's meaningless. It is like grasping over the wind. Murag kag naghakop og hangin. Mao na mga igsoon ay pulong sa Ginoo alang kanato nining adlaw. So mangutana ko, which enemy threatens your progress today? Asa man sa tulo ka kaaway nga atong nahisgutan, asa man ani nga kaaway ang nagsamok-samok nimo? No? Worldliness, apathy, unsa tungo sa emotionalism. There was a time mga igsoon nga grabe gihilanat ko gikan sa balay, akong tonsil gahubag. No? Nagsakay mi sa salakyan, si pastora giubog gihilanat, si Blessing si Lovely. Nagsabot mi pag-abot na mo dito sa simbahan, dito pa sa gamay nga simbahan. Ingon ko na ta sa simbahan. Atong alagaron ang Ginoo nga murag wala tay sakit. Paggawas na mo, nagministry nga murag walay sakit. Ngano man, wala makabasi sa balatyagon ang atong pagpangalagad. Pag uli na mo, puro na nga ayo na mitanan. No? Salamat sa Ginoo. Palapakan na to ang Diyos. Progress is attainable. Kinsa man tong nakaangkon og progress sa iyang kinabuhi? The good soil. The good soil produces 100-fold, 60-fold, and 30-fold. O sa gatos kapilo, 60 kapilo, o 30 kapilo. Lain-lain ang level sa harvest. Pero na ay harvest. Kinsay ka nakag-harvest sa ilahang life. God will bless you as we continue to serve Him. Atong patyon mga igsoon ang mga enemies nga nagpugong sa ato ang progress diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Manindog tang tanan and let us thank God. Hallelujah. Ato ibalik ang atong mga focus mga igsoon sa Ginoo. Sa mga treasures in heaven. O atong likayan nga mayudyod ta sa mga kalibutanong butang. Ay kana mga butang nga idugang rana sa Ginoo nato. Amen. Kinsa nagtuo na unaha pagpangita ang gingarian sa Dios. Ang iyang pagkamatarong ang tanang butang iyara igadugang. Dalaygo ng Ginoo. Let's pray. Father, we thank you for your word today. We thank you that you are the source of wisdom. And we receive your revelation from your word. Lord, kung kinsa man diri kanamo karon nga nag-struggle na ini nga mga enemies, Lord God, the enemy of apathy, the enemy of emotionalism, and the enemy of worldliness. Lord, salamat Lord God nga pinaagi sa imong pulong, sa imong gahom. Makatbadbad miniining mga butanga in the name of Jesus. O makita na mo ang tinud-anay nga kauswagan sa among mga kinabuhi. Walay usa ka Emmanuelian, Ginoo nga magpabilin sa kalisod sa pangalan ni Jesus. Sa financial, sa physical, o sa spiritual, walay membro na ini nga simbahan magpabilin Ginoo nga mag-ilaid sa mga utang o sa kalisod. Sa ngalan ni Jesus. Kundili ang tanan Ginoo nga nidawat o nilihok sa imong pulong, nibuhat sa imong pulong, makaangkon og kinabuhing madagayaon, sumala sa imong saad. We thank you, Lord Jesus, nga kini nga simbahan Ginoo, mahimong suga o makakita sila giunsa nimo pagpanalangin ang tanan nga nangalagad kanimo nining dapita. Ug daghan ang makaila o mudawat kanimo pinaagi sa ilang mga kinabuhi. Lord, we have seen what you have done in the past. And we know that you're going to do the same sa mga tao nga nagtuog, nagsalig kanimo.
We give you glory and honor for what you have done. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the name of the Lord. No, maayo kayong pulong sa Ginoo. It reminds us nga sa pagtanom o pagsakripisyo nga dili na ang Ginoo tanan nakakita niya na. So in Hebrews 6:10 sa New Living Translation nagaingon, for God is not unjust. Ano? Ang Ginoo dili unjust. He will not forget how hard you have worked. Wala na limot ang Ginoo sa imuhang ginahimo for Him, para niya, and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. No, kini nga verse ga encourage o ga remind nato that God sees every act of service. Nakakita ang Ginoo sa tanan natong mga serbisyo. Paminaw nimo gagmay, dagko na siya. Paminaw nimo walay nakakita, walay naka-notice. Sa imong gugma nga gipakita sa usag-usa ang pagka-generous we do for Him and for others. No, nothing done for His kingdom is forgotten. Walay nalipod sa tubangan sa Ginoo. We always remember sa 1 Corinthians 10:31, no, sa tanan to pagahimuon we will do it for the glory of the Lord. No, sa Ginoo ra jud tanan. Ang para ra jud ni Lord, tanan natong serbisyo ang Ginoo nakakasayod nakakita niya na. So let us pray. Our most precious Heavenly Father, salamat Ginoo sa iyong pagkamay nga Dios. Salamat Lord for providing all your people. Thank you Jesus as we dool na kami Lord sa among mga gisaad kanimo sa last push. We pray O God nga ikaw ang Dios maga-supply, provide Ginoo sa matag usa nga mikomit. Salamat Ginoo ikaw ang Dios nakakita sa mga serbisyo. Ikaw ang nasay nakakita sa tanang sakripisyo Ginoo sa mga katawhan. Salamat Ginoo nga wala ka nagkulang. We always believe Lord nga dili mo kami pasagdan. As we march our tithes and offering, salamat kang Dios maga-bless ni ani. Salamat kang Dios magapatubo ni ana Lord for your kingdom Ginoo, for expansion. O sa tanan Lord God nga galamito na mo sa church, ikaw ang Dios maga-bless ni ana. At the same time Lord, ikaw ang Dios magapanalangin sa mga tao nga na ay makasing-kasing sa baghatag. Salamat Ginoo ikang Dios, maga-bless sa ikaw Ginoo nakakita sa mga desires o handom sa mga katawhan. Salamat Ginoo sa trabaho nang ngita ikang Dios maga-provide. Sa tanang ga-pray Lord God makasulod og trabaho, salamat Ginoo nga dili ikaw ang Dios nakasayod og nakabati ni ana. Salamat Ginoo ikang Dios maga-bless sa tanang negosyo, sa tanang palangitan-an sa imong makatawhan, ikaw ang Dios maga-provide o magapanalangin Ginoo. I declare, O God, that I believe nga walay mga alagad ni mo, Lord, magutman. Ikaw ang Diyos, padayon mag-provide Ginoo sa inugbayad man na, sa tanang mapanginanglan sa mga katauhan karon. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos na sayod nakakita sa mga silent prayer. Salamat, O God, sa tanang bahin, nga ikaw ang Diyos nag-protect matag-adlaw ka na mo. Kana pa lang, Lord, nga protection, dako na kayong blessing nga mong gihatag. To you alone, Lord, be the glory, praises, and honor. In Jesus' name, amen. Sound check. Maayong buntag sa tanan. God is good. And all the time, God is good. Mga igsoon, palakpakan at tutungboy nga Diyos sa successful nga sectional women's fellowship gahapon dito sa Cadiz AG Church, no? Ang ato ang representatives from main and daughter churches, naabot sila og 45 kabuok. Thank you, Lord. Glory to God. And of course, karong Sabado, dili magpapildi ang atong mga tatay, kay inyuhan na po dron mga tatay. Asa sa Bethel Church, unsang orasa alas 9.
Pila ang registration? 50 lamang. O, dool ra kayo, barato pag yun. So, adto jud mo mga tatay, dala pod mo food. 100 di ay ang registration pa sa ilo ang MC. Wala na update ang record. So mga mga tatay, karong Sabado na mo. Pagkasunod Sabado, mga youth na po, dito ta sa Tehela, sa Victorias. So please prepare your 30 pesos registration. And of course, ang ato ang pagkaon paniudto og snacks kay buntag hangtod alas 3 na sa hapon. So coordinate lang mo sa ato ang mga officers diri sa church kay I believe na apoy nasabutan na ana. And then mga youth na tay Regional Youth Camp sa Cebu, May 5 to 7, registration is 1,500 to be announced gihapon og pila jud ang final registration. 1.5 siya pero wala pa ta kabalo og food and accommodation na ba ni. So naghuwat pa sad mi sa regional nga mga officers nga i-approve jud ning tanan. By the way, speaking of youth, no, hapit na ang camp, 2 months to go. So ato ang mga YAs, nag-raise ni silag fund. Please support our YAs na sila yung mga paukay-ukay dira sa gawas. Pwede jud kay ta mo palit, tag 20, tag 50, or kung dili ka ganahan mo palit pero ganahan ka mo donate, pwede jud kaayo. Na sila yung basket dira sa likod. Mga mama and papa, please let your youth to join. No, join jud sila sa youth camp kay panagsara gyud kay ni bata, no? Kay para ma-enjoy pod. And then apoy District Women's Convention sa June 12 to 13. Registration is 500, food only. Ang venue ninyo ani is to be announced gihapon. Ang inyohang Women's Home Fellowship today ninang is sa kamanang ang host si Manang April Baflor, ang inyong venue is dirira sa church, alas 3 sa hapon. I believe ang atong mga katatayan, naapod sila fellowship today, tanawa lang niyo ang screen, kay dirira ga-update. March 21, mauna ni ang next week. Ang tatay na ay Men's District Convention, April 8 to 9, 2026, sila ay Christian Church. Registration is 600 pesos. Venue and food na ni Pastor, no? Food and venue, okay. Naana mo kuan ani, tulganan siguro, no? Sa 600 ninyo. Sa mana? Sige. Okay, announcement sa concert day sa atong igsuon pod ni Pastor LJ. Ato siyang suportahan hapit na jud April 28. Mark your calendar, asa ni sa Coliseum. Natay tickets nga i-produce very soon. Ato siyang suportahan kay ang kaning kwarta nga iyang maliko mga igsuon magamit jud niya para sa iyahang competition ug ang himaya iyahara jud sa Ginoo gihapon. No, ato suportahan atong igsuon. Amen. Amen. So mao na ang ato ang kids ministry na ay National JKC Kiddie Camp May 27 to 28, no? Sa Word of Hope Paradise Garden. Participants, ang kids 5 to 12 years old together with your guardian or parents. So dili pwede nga bata ray mo adto mga mama ha or mga papa. Pwede na pud ako lay adto nya. Paul mo kunyos yung bata. Charas. So napo tay VBS 2026. April 4 ang training, alas 8 to alas 4. Bring your own baon, 100 pesos ang atong registration. Tanan nga gusto mo serbisyo as teacher, pwede mo join. Amen? Dayon ang atong last push, hapit na jud mahuman, 2 Sundays to go. So please, amat-amat na taghatag sa ato ang mga secretaries and treasurers, Pastor April, Pastor Brian, Pastor Bethel, Pastor Sean. Hatag na taron. And of course, pastors and life group leaders meeting after service from Pastor June. Again, pastors and life group leaders na amoy meeting karon after service para sa atong 14th phase anniversary. So pabilin mga leaders ng mga atong life group pastors. Unya ang tanan nga magpabautismo, please palista mo ni Pastora Ami Dumdum. Og maura na ato ang mga announcement. Padayon na ang weekly schedules, Mondays to Fridays, phase. Monday, practice for midweek. Wednesday, Tuesday, life group. Thursday, midweek service. Ang word si Brother Pastor Jeffrey Abrasado. Friday, prayer and fasting.
Sabado, fellowship sa mga tatay. Okay, so di maglimot. Happy birthday sa tanang nag-birthday. God is good. Hallelujah. Ako hatag ni Pastor John ng time. Manindog ng tanan. Atong awiton ang doxology. So please, pabilin ang mga life group leaders and pastors kay mag-meeting takadiyot lang. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Ang Ginoo, magapanalangin ka natong tanan, halong mo sa inyong pagpauli.